Sa mundo ng boxing, hindi lamang ang lakas at bilis ng mga kamao ang hinahangaan. Minsan, ang tiyaga, talino sa estratehiya at ang kakayahan na hubugin ng isang boksingero mula sa simpleng nagsisimula tungo sa pagiging kampyon ang tunay na sukatan ng dakila. Sa kasong ito, ang kwento ni Freddie Roach ay hindi lang tungkol sa isang dating manlalaban na naging coach, kundi pati na rin sa isang masalimuot na paglalakbay ng tagumpay, pagsubok, kontrobersiya at pagbabagong landas. Ipinanganak noong 5 ng Marso 1960 sa Dedham, Massachusetts, USA, si Freddie Roach ay pumasok sa mundo ng boxing dahil sa kanyang pamilya. Ang kanyang ama, si Paul Roach, ay dating New England featherweight champion at ang kanyang ina, si Barb, ay naging unang babae na professional na boxing judge sa estado ng Massachusetts. Sa murang edad, natutunan na niya ang kahalagahan ng sipag at ang pagiging matulin at matatag, mga katangiang minana at hinubog niya sa araw-araw. Bilang amateur, nagkaroon siya ng maraming laban, tinatayong humigit kumulang 150 outing bago pumasok bilang profesional noong 1978. Bilang profesional, nagtala siya ng record na 40 wins at 13 losses bilang super bantamweight at lightweight divisions. Sa kanyang paglaban, nakasalalay sa kanyang malaking pangarap, ngunit nakaharap din siya sa realidad ng boxing. Hindi lahat ng talentadong manlalaban ay nagiging bituin. Pagkatapos ng kanyang aktibong karera sa ring, sumabak siya bilang assistant trainer sa ilalim ni Eddie Futch noong 1986, isang malaking hakbang para matransfer niya ang kanyang karanasan patawid sa isang boxing trainer. Itiniyo din niya ang sariling gym, ang Wildcard Boxing Club sa Hollywood, Los Angeles na naging dambana ng maraming kampyon. Ang Wildcard ay hindi lamang ordinaryong gym, isa itong paglalagyan ng pangarap. Maaari kang pumasok kahit $5 lang ang bayad sa isang araw para lang magsanay. Dito rin hinubog ni Roach ang mga elemento ng disiplina at teknik na tumulong sa kanyang maging kilala bilang isa sa pinakamahusay na trainer sa kasaysayan ng boxing. Ang pangalan ni Freddie Roach ay tunay na sumikat nang siya ay naging trainer ng maraming kilalang boksingero, ngunit walang katulad ng kanyang partnership kay Manny Pacquiao. Noong Hunyo 23, 2001, si Manny Pacquiao ay lumaban kay Lelo Ledwaba para sa IBF Super Bantamweight title at iyon ay simula ng pagiging corner coach ni Roach para kay Pacquiao. Sa panahong iyon, si Pacquiao ay kilala sa Pilipinas ngunit hindi pa gaanong tinatanggap sa Estados Unidos bilang bituin. Sa tulong ni Roach, nag-evolve siya mula sa pagiging brawler na umaasa sa bilis at lakas ng kamao, natutong gumamit ng mas maayos na footwork, mas balanseng teknik at mas disciplined na estratehiya. Sa ilalim ni Roach, nagtuloy-tuloy si Pacquiao sa pagkakamit ng titulo. Naging unang 8 Division World Champion sa kasaysayan. Ang tandem nila ay tumagal at sumabak sa mahalagang laban sa kasaysayan ng boxing. Hindi lamang kay Pacquiao umiikot ang reputasyon ni Roach, ilan pa sa kanyang mga hinubog ay sina Miguel Cotto na naging multi-division world champion, si James Toney na 3 beses naging world champion, si Oscar De La Hoya na naging bahagi ng kanyang gym at training camp sa ilang yugto, at marami pang iba. Ang tagumpay na ito ay bunga hindi lamang ng talento ng mga boksingero kundi ng dedikasyon ni Roach sa pagsasanay, pagpapaunlad ng teknik at pagbuo ng tamang mindset para sa kanyang mga atleta. Malalim ang kanyang pagtutok sa footwork at movement lalo na sa kaso ni Pacquiao. Nagbibigay siya ng matinding disiplina at regular na sparrings. Sa gym niya, maraming sparring partners, maraming oras ng meat work, conditioning at paghubog ng fight IQ. Ang pagtitiwala sa relasyon trainer to fighter. Si Roach ay hindi lamang trainer kundi tagapayo, mentor at minsan ama ng kanyang mga atleta. May mataas siyang pamantayan sa preparasyon ng laban. Sinasabi ni Roach na ang labanan ay hindi lang sa ring kundi nagsisimula sa loob ng gym, sa psyche ng boksingero, sa paghanda sa anumang sitwasyon. Sa kabila ng maraming tagumpay, hindi rin naiwasan ni Freddie Roach ang pagsubok at kontrobersiya. Mga hamon na nagpakita rin ang kanyang katatagan at kapasidad na harapin ang kanyang sariling limitasyon. Isa sa kilalang hamon ni Roach ay ang pagkakaroon niya ng sintomas na iniuugnay sa neurological condition, karaniwang iniuugnay sa Parkinson's disease. Ayon sa ilang ulat, ang matagal na exposure sa mga suntok sa ulo noong siya ay boksingero ay maaaring bahagi ng dahilan. It does get frustrating, why me? Like, what did I do? It does get frustrating, and I'd rather not have it. But the thing is, I am stuck with it, and I deal with it every day. But like a lot of people say, it's trauma induced, and
Some people say it might be hereditary, of course, and you know they know so little about the brain at this point. They really don't know. Sa kanyang gym, maraming nakakapansin sa kanyang mga physical tremors at pagsusumamo ng lakas araw-araw para makapagtrabaho. Ito'y hindi naging dahilan upang umatras siya, bagkus tinanggap niya ito at patuloy sa trabaho bilang trainer at gym owner. Ang matagal ng partnership ni Pacquiao at Roach ay nagkaroon din ng tensyon noong mga unang taon. Noong Abril 2018, kinumpirma ni Roach na ang relasyon nila ay nagwakas bago ang laban ni Pacquiao kay Lucas Mathise. Nilinaw ni Roach na I wouldn't trade any of it, ngunit masakit na hindi ako kinontak mismo. Sa kabilang banda, noong Nobyembre 2018, naiulat na nag-usap muli ang dalawa at nagbalak na magtrabaho ulit. Malino na hindi ito simpleng issue ng distansya. Mayroong komplikasyon sa pagitan ng boxing career ni Pacquiao at ang tuntunin ng pagsasanay at labanan. Si Pacquiao mismo ay nagsabi na si Freddy never left Team Pacquiao. May pagkakataon na nagsabing I'll be in his corner. Gayunman, hindi ito naging ganoon na tuloy-tuloy gaya ng kanilang pinakamataas na panahon. Sa mga ulat, sinabi ni Roach na hindi siya magpapasimula ng bagong work arrangement hanggat hindi direktang kausap si Pacquiao. Ipinapakita nito na may usapin ng relasyon, komunikasyon at kung paano nila iniayos ang kanilang partnership sa pagitan ng boxing at personal na buhay. Sa kasalukuyan, nagpapatakbo pa rin ng Wildcard Boxing Club Gym si Roach. Ang gym sa Hollywood, Los Angeles ay patuloy na tumatakbo. Tumatanggap ng mga professional at amateurs at nagsisilbing sentro para sa pagsasanay ng maraming boksingero. Nagtitrain din siya ng ibang atleta. Kahit ng spotlight ay madalas kay Pacquiao, si Roach ay patuloy na nagtitrain ng iba pang mga manlalaban at mga bagong talento. Sa isang artikulo, sinabi niya na higit sa 40 world champions na ang kanyang na-train. Noong Hunyo 17, 2023, nagpakasal si Roach sa kanyang longtime partner na si Mary Spivey sa isang simpleng seremonya sa loob mismo ng ring. Ang bagay niya ito ay nagpakita ng bagong yugto sa kanyang personal na buhay. Bagamat may kondisyon kagaya ng Parkinson's disease, patuloy siyang aktibo. Marami ang humahanga sa kanyang katatagan. Bilang isa sa mga pinakarespetadong trainer sa boxing, bahagi ng kanyang gawain ay ang pagbibigay ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Hindi lang technical na aspeto, kundi ang mindset at etika ng pagiging boksingero. Ang buhay ni Freddy Roach ay isang inspirasyon, hindi lamang sa larangan ng boxing, kundi pati na rin sa larangan ng pagtsatsaga at pagbabago. Mula sa pagiging batang boksingero na may puso para sa sports, hanggang sa pagiging isa sa mga pinakakilalang coach sa buong mundo, ang kanyang paglalakbay ay puno ng aral. Sa kanyang partnership kay Manny Pacquiao, makikita natin ang epekto ng mahusay na coach, ang hindi lamang paghubog ng teknik, kundi ang pagmulat sa karakter, paggalang sa laban at ang pagsasakripisyo para sa isang mataas na layunin. Ngunit sa kabilang banda, ang manghamon ni Roach, sakit, relasyon, edad ay paalala na hindi madali ang tagumpay at hindi ito permanente sa ganoong anyo. Ang tamang panahon, tamang kondisyon at tamang mindset ay bahagi ng proseso. Sa kasalukuyan, kahit hindi na ganoon kalakas ang spotlight na mayroon noong pinakamataas ng kanyang karir, si Roach ay nananatiling aktibo, nananatiling mahalaga sa mundo ng boxing at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. The most important blocks that a fighter should know is you start with the jab and you pick that off, and then the right hand comes and that they kind of go in order a lot. Body shots, they're very dangerous, and it's something that every fighter should know how to block and make these punches.